Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, saan mang sulok sa mundo. Magharinawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo sa bawat pamamahay, puso at isipan ng bawat isa. Thank you, Lord Jesus, sa araw ngayon na muli binigyan mo kami ng pagkakataon na magbulay-bulay sa imong mga buhay na salita, no? Na ngayon sa araw na ito ay alamin po natin ang daan tungo sa langit at daan tungo sa impyerno. Anong daan kaya ang pipiliin mo, kapatid? No? Ito po ang ating lalakbayin ngayong araw na ito na kung alin sa dalawang daan na ito ang ating tinatahak ngayon. Kung tayo ba ay nasa tamang daan na o nasa daan ng kapahamakan pa rin. Ako'y nagpapasalamat at nananalig sa ating Panginoong Jesucristo na tayo ay kanyang gagabayan sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob niya sa atin upang lubos nating maintindihan ang katotohanan at pawang katotohanan po lamang. Amen. At sa ating paglalakbay, dapat ito ay kumukonek sa banal na kasulatan o Bible. At bakit po kailangang kumukonek sa Bible? Dahil wala pong ibang magtuturo sa atin tungo sa daan ng kaligtasan, kundi ang Bible po lamang. Ikaduhang Timoteo 3:15. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya wala pong ibang magtuturo sa atin tungo sa daan ng kaligtasan, daan tungo sa langit, kundi ang Bible po lamang. Kaya sa ating paglalakbay ngayon, ang ating mapa ay ang Bible at ang ating kompas ay ang pananampalataya. Uulitin ko lang po, sa atin pong paglalakbay ngayon, ang ating mapa ay ang Bible at ang ating kompas ay ang pananampalataya. Ibig pong sabihin, anuman ang ating mababasa ngayon o mapakinggan mula sa banal na aklat, bilang ating mapa ay atin itong pananaligan, bilang ito ang ating kompas upang hindi tayo maliligaw ng landas sa ating paglalakbay ngayon. Sa banal na aklat, may dalawang daan ang binabanggit dito. Ang isa, tungong langit, at ang isa naman po ay tungong impyerno. At ito po ay ating mababasa, Mateo 7:13-14 at Lucas 13:23-24. Na ito po yung makipot na daan na humahantong sa buhay o langit. Ang isa naman ay maluwang na daan na ito'y patungo sa daan ng kapahamakan o impyerno. Madalas sabihin ng tao na mabait naman ako kaya langit ang aking tungo. Ang iba naman, ito ang sasabihin, lagi naman akong nagsisimba kaya sure, sa langit ako mapupunta. Minsan din sasabihin ng ibang tao, umiiwas naman ako sa kasalanan at sinisikap kong gumawa ng mabuti at tumutulong naman ako sa kapwa. Kaya ako'y sa langit talaga mapupunta. Ang iba naman, kaya daw sila mapupunta sa langit dahil deboto sila sa mga santo, nasa ministry, relihiyoso, nagbibigay ng donasyon sa simbahan at iba pa. Ito po minsan ang basihan ng tao, kaya ang tao ay mapupunta daw sa langit. At ang sabi naman ng ilan, ang mapupunta daw sa impyerno ay ang mga taong masasama, mamamatay tao, rapist, lasinggo, sugarol, kanang mga magdanakaw, mga nang-aabuso sa mga bata o kabataan. At ito po ay sabi-sabi lamang, pamantayan ng tao. Base lamang po ito sa kaisipan ng tao na mapanghusga, mapangmataas, at believe sa sarili ba. Pero hindi po ito totoo.
wala pong katotohanan ang mga iniisip ng tao, sapagkat si Satanas ang nagbibigay ng masamang kaisipan sa tao sa mundong ito. Ikadahang Korinto 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. At sino po ang Diyos ng daigdig na ito? Ang dyablo. Unang Juan 5:19. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ang binanggit sa ikaduhang Korinto 4:4, ang tao ay hindi sumampalataya sa Diyos sapagkat ang kanilang isip ay nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas, na si Taning ang pangunahing impluwensya sa mga pamantayan, opinyon, mga layunin, pananaw ng mga hindi sumasampalataya sa sanlibutang ito. Binulag ng dyablo ang mga tao upang tuluyang malayo sa Diyos. Kaya may iba, yung mga iba, na nanindigan sa maling katuruan. Hindi lubos maunawaan ang paraan ng Diyos para maligtas dahil binulag na ng dyablo ang kanilang isipan. No? Dahil pakatandaan po natin mga kapatid na ang lahat ng tao ay nagkakasala. Nasa tiyan pa lang po tayo ng ating mga nanay, tayo ay makasalanan na. Kaya wala po dapat na magsabi, ako ay sa langit na ang tuloy dahil ako'y mabuti at siya naman ay sa impyerno sapagkat siya ay masama. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. At lahat ng kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos at walang sinumang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ibig po bang sabihin walang makarating sa langit dahil ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang karapat-dapat sa mata ng Diyos? Ibig po bang sabihin lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno? Hindi. Dahil unang-una tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya at para sa Kanya talaga. At tayo'y nabubuhay para sa Diyos. Unang Korinto 8:6. Sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon si Jesucristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Ibig pong sabihin, ang impyerno ay hindi para sa tao o para sa atin. Dahil napakalinaw po ng verse na ito na tayong mga tao ay nilikha ng Diyos. Nilikha para sa Kanya at nabubuhay para sa Kanya. Kaya ang tanong, para kanino pala ang impyerno? Mateo 25:41. Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa ko kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Para kanino daw po ang impyerno? Para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Napakalinaw po sa verse na ito na ang impyerno ay para lamang sa dyablo at sa kanyang mga hinanib. Dahil ayaw po ng Diyos na ang tao ay mapupunta sa impyerno. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mapupunta sa impyerno. Dahil nilikha tayo ng Diyos hindi para doon, kundi tayo'y nilikha niya para sa Kanya, bilang tagapagmana sa Kanyang kaharian sa langit. At iyan po ay ating mababasa Roma 8:17 at Galatia 4:7. Ayaw na ayaw po ng ating Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Naglaan po ng paraan ang Diyos upang hindi tayo mapunta doon. Ikaduhang Pedro 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo.
binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen. Ayaw ng ating Diyos na may mapapahamak. Ayaw ng ating Diyos na may mapupunta sa impyerno. Kaya naglaan siya ng panahon, pagkakataon, pamamaraan upang ang lahat ng tao ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. At bakit po kaya ginawa ito ng ating Diyos? Ginawa ito ng ating Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Sa verse na ito, mga kapatid, ang tao ay mapupunta sa langit kung kanyang pananaligan si Kristo. Ngunit ang hindi mananalig ay mapapahamak. Ibig pong sabihin, ang tao ay mapupunta sa impyerno sapagkat tinanggihan niya ang paraan ng Diyos para mapunta siya sa langit. Tinanggihan niya ang biyaya ng Diyos para makarating siya sa langit. Hindi po pala ang pagsisikap ng tao sa paggawa ng mabuti, pagiging relihiyoso, pagsisimba araw-araw, pagiging deboto sa mga santo, pagtulong sa kapwa, pagbibigay sa simbahan ng ikapu, ang paraan ng Diyos upang mapunta ang tao sa langit. Dahil ang tanging paraan ng Diyos upang ang tao ay mapunta sa langit ay ang pananampalatayanan ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya po malinaw na prank, na mali ang tao kung ang basihan ng kanyang kaligtasan ay ang mabuting gawa niya. Efeso 2:8-9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Kaya malinaw at napakalinaw, wala pong anumang gawa ng tao natin ang ikaliligtas po natin, kundi ito'y biyaya. Biyaya ng Diyos ang ating kaligtasan. Kagandahang loob ng Diyos ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig natin kay Kristo. Hindi po ibig sabihin na sa ating pagsisimba ay ligtas na tayo. Mabuti kang tao, ligtas ka na. Tandaan po natin, wala pong gawa natin ang ikaliligtas natin, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Unang Korinto 1:31. Kaya nga, tulad ng nasasaad sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ninyong ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Amen? Kaya papurihan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Lagi nating itataas dahil ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kaya kapatid, kung ikaw ay mabuting tao sa tingin mo, ngunit wala ka namang pananalig kay Kristo, hindi po tungo sa langit ang daan na tinatahak mo, kundi daan
tungo sa kapahamakan. Kaya kung ang pakiramdam ng tao na siya ay ligtas na ang daan na tinatahak niya ay daan patungong langit dahil sa gawa niya, sa pagiging relihiyoso o self-righteous niya, at hindi sa pananampalataya kay Kristo, sa bugtong na anak ng Diyos na siyang paraan ng Diyos at natatanging paraan ng Diyos para sa kanyang kaligtasan, ang daan na tinatahak niya ngayon ay daan tungo sa kapahamakan, tungo sa impyerno. Na-prank ka, kapatid, sa mali mong iniisip. Ngunit kung ang tao o tayo ay nanampalataya kay Kristo, tinanggap natin ang natatanging paraan ng Diyos para tayo ay maligtas, magdiwang ka, kapatid. Congrats sa ating lahat, sapagkat tayo ngayon ay lumalakad sa daan ng kaligtasan, sa daan ng buhay, tungo sa langit, magpakailanman. Amen. Thank you, Lord Jesus. At hindi po pwedeng sabihin ni numan na ang mga lasinggo, mamamatay tao, sugarol, mga kriminal ay sa impyerno na agad ang tungo. Hindi ba pwedeng magsisi at tumalikod sa kasamaan ang tao at pananaligan si Kristo? Huwag po tayong mapanghusga, no? Huwag po nating pangunahan ang Diyos. Huwag po nating saklawan ang pag-iisip ng Diyos. Huwag po nating kalimutan na lahat tayo ay makasalanan at ni isa walang karapat-dapat sa mata ng Diyos. Kaya lang po tayo naligtas dahil sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At bakit ginagawa ito ng Diyos? Dahil ayaw niyang may mapapahamak. Ayaw ng Diyos na ang tayo ay mapupunta sa impyerno. May magandang halimbawa nito, kapatid, no? Na noong naipako na si Kristo sa krus, di po ba may dalawa pa na kasama si Jesus na naipako din. At yun talaga ay mga kriminal, makasalanan ba? Na ating mababasa ito sa Lucas 23:39, 43. Na sa dalawang kriminal na ito, makikita po natin na ang isa ay puno ng pagsisisi. At ang isa naman parang hopeless na ba? Na wala nang pag-asa sa buhay, kaya binubuli pa niya si Jesus dito, no? Ngunit pinagsabihan siya ng isang kriminal na si Dimas, "Oy, wag kang ganyan. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tama lamang na tayo ay ibitin dito dahil makasalanan tayo. Pero itong si Jesus, walang ginawang masama." Kaya dito sa verse na ito, ipinahiwatig na hindi lahat ng masama o kriminal ay matigas ang puso. May malambot din, no? May takot sa Diyos at puno ng pagsisisi. At siya'y lubos na nananalig kay Jesus na kanyang tagapagligtas. Kaya sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." At ano ang sagot ni Jesus? "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso." Amen? Tumanggap ng kaligtasan ang kriminal na ito, no? Isasama siya sa paraiso. Thank you, Lord Jesus. Kaya dito makikita natin gaano kapatas ang Diyos. Hindi porket masama, impyerno na agad. At ikaw ay mabuti, ay sa langit na. Itong si Dimas on the spot, ligtas. Bakit? Dahil nakikita ng Diyos ang totoong pagsisisi at pananalig niya kay Jesus. Kaya matang mapanghusga sa kapwa, pumihit na ng daan na lalakaran upang tulad ni Dimas, kaligtasan ay makamtan. Amen? Thank you, Lord Jesus. Sapagkat sa mundong ating ginagalawan ngayon, isa lamang po ang daan na tinulot ng Diyos para sa ating kaligtasan. Isa lamang po ang paraan ng Diyos para tayong lahat ay lumakad sa daan patungong langit. Juan 14:6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama
kundi sa pamamagitan ko. Napakalinaw po ng verse na ito. Tanging si Jesus lamang po ang daan para makapunta tayo sa langit. Hindi na po natin kailangan ng mga eksperto o dalubhasa sa pagbabasa ng Biblia dahil kahit po bata, mauunawaan itong verse na ito, no? Na si Jesus po lamang ang daan. Hindi po pwedeng sabihin na si Jesus at si Mama Mary ang daan tungo sa langit dahil dinagdagan na po natin ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Dahil po ang magdagdag ng salita ng katotohanan ay hahatulang parusahan. Kaya huwag po nating dagdagan ang nakasaad sa kasulatan. Sumalinaw po na si Jesus ang natatanging paraan ng Diyos at daan ng ating kaligtasan. Daan patungong langit. Hindi po ang relihiyon. Hindi po ang pastor. Hindi po ang pari, obispo. Hindi po ang ministry ng simbahan ang daan. At lalong hindi ang mabubuting gawa natin ang daan, kundi kay Jesus po lamang. Kapag ang tao ay mapunta sa langit, pinipili po niyang tanggapin ang paraan ng Diyos, ang pananaligan si Jesus, at forever na po ang tao doon. Wala pong bawian yon. At ganun din naman kapag ang tao ay napunta sa impyerno, wala na din pong bawian yon. Forever na po siya doon at wala pong kandila, padasal, nobena o paulit-ulit na pamisa para mailipat siya sa langit. Hebreo 9:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Wala pong sinasabi dito sa verse na ito na once mamatay ang isang tao, kailangan munang may padasal, may pamisa upang kahabagan ng Diyos at mapatawad sa pagkakasala at bago ang paghukom, no? Ang tanging pag-asa lamang po ng tao ay yung bago pa siya mamatay, bago pa siya mapunta sa impyerno. Kaya tayong mga buhay pa ngayon ay pumili na ng tamang daan at naaayon sa kalooban ng Diyos upang hindi tayo mapunta sa impyerno. Sapagkat kung ang pinili mong daan, kapatid, ay patungong langit, ang pananaligan si Kristo Jesus ay sa langit talaga ang iyong patutunguhan. Ngunit kung ikaw ay pipiliin mo naman ay ang daan tungo sa kapahamakan, tungo sa impyerno, doon ka talaga mapupunta. Dahil pinili mong tanggihan ang paraan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos upang ikay mapunta sa langit, upang ikaw ay maliligtas. Thank you, Lord Jesus. Sapagkat wala na po talagang ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos para tayo ay maligtas, kundi ang pangalang Jesus po lamang. Gawa 4:12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kanino daw po natin matatagpuan ang ating kaligtasan? Sa mabuting gawa po ba natin? Sa pagiging relihiyoso po ba natin? Kay Mama Mary po ba matatagpuan ang kaligtasan natin? Sa pagiging deboto po ba? Hindi. Dahil sa verse na ito, malinaw na sinasabi kay Hesukristo lamang. Kay Hesukristo po lamang. Pag sinabing lamang, siya lang talaga yun. Si Jesus lang at hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng samahan. Kaya kay Jesus lamang po talaga ang ating kaligtasan dahil siya lamang po ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas natin. Amen? Si Jesus lamang po ang ibinigay ng Diyos
sa ikaliligtas ng marami. Kaya ang sinumang nananalig at mananalig kay Jesus ay ang totoong tumatanggap sa biyaya ng Diyos. Totoong tumatanggap sa regalo ng Diyos. Ang totoong may hawak sa mapa at kumpas ng kaligtasan. Ang nagtitiwala sa isinulat sa banal na aklat, ang pananampalatayanan si Kristo Jesus, ang tunay na lumalakad sa daan patungo sa langit, ang buhay na walang hanggan. Thank you, Lord Jesus. Ako po'y nananalig at nagpapasalamat sa ating Diyos na mapagmahal kanatong tanan, no? Na sa pamamagitan ni Kristo na marami pong mabubuksan ang pang-uunawa o puso't isipan ngayon at tuluyang makawala sa impluwensya ng dyablo at tanggapin ang natatanging paraan ng Diyos, ang pananaligan, ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay lumalakad sa daan patungong langit, sa daan tungo sa ating kaligtasan magpakailanman hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon at handang tanggapin ang korona ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Amen. Thank you, Lord Jesus. Lagi po nating pasasalamatan at papurihan ang ating Diyos na may likha sa atin na sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon at natatanging paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya maraming salamat muli sa ating mga kapatiran na nandito, nakikinig, sumusubaybay sa gawain sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo dito sa social media, no? Na ako'y nagpapasalamat at nananalig sa ating Panginoong Hesus na ang bawat isa ay tunay na mabuksan ang puso't isipan at pananaligan ang natatanging paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya charito po sa ating lahat, naway wala na pong tatahak sa daan tungo sa kaparusahan, kundi lahat tayo sama-sama na lumakad sa daan ng buhay, daan ng kaligtasan, sa daan patungo sa langit, patungo sa kaharian ng ating nag-iisang Diyos at nag-iisang Panginoon na sa pamamagitan niya tayo ay mabubuhay. Amen. Thank you, Lord Jesus. Charito po, tayo po'y lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos mula noon ngayon, magpakailanman. Thank you, Lord Jesus.